Una sa lahat ay dalangin natin sa Panginoon. Naway kayo ay kanyang ingatan mula sa lahat ng mga masasama at ganun din ay dalangin natin sa kanya pagkalooban niya ng maraming mabubuti ang maikling oras natin ngayon. Opo. Ang bibigyan po natin ng maikling paliwanag tungkol po sa isang bagay na kung saan lahat tayo ay ito ang layunin natin sa lahat ng ating mga pagsusumikap ang maibigay po natin sa ating mga sarili ang kaniyang tunay na kabutihan, tunay na tagumpay. So, tayo mismo ay nakakaalam na napakaiba ang ano man na tinahak na daanan ng mga tao papunta sa tunay na kapayapaan na ito. So hindi natin babanggitin yung pagkakaiba ng pangunawa ng mga tao. Ang nais ko po ay diretso po natin ito kung saan po tayo makakasigurado. Mayroon pong nagbigay sa atin ng payo, advice na dito po tayo sa kanya po tayo makakasigurado dahil sa isa sa kanyang mga katangian ay kapag siya ay magsasalita hindi magsisinungaling, kapag siya ay kukwento hindi siya magkakamali. Ang tinutukoy po natin dito ay ang Panginoon. Tayo ay binigyan ng advice ng Panginoon tungkol po sa ano po ang masasabi po natin o masasabi po natin na tunay na tagumpay, kabutihan ng ating mga sarili. Ito ay kanyang binigkas sa wikang Arabic sa kanyang sinabi, wa amalu saliha, ang kahulugan ay gumawa kayo, sabi niya, ng mga gawain. Ang tawag sa kanya ay saleh. Ang ibig sabihin ng saleh ay mga gawain na katanggap-tanggap sa kanya. Ito ay nangangahulugan na dalawang klase ang mga gawain ng mga tao dito sa mundo. Unang gawain ay mga gawain na hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. So ang ganitong klaseng mga gawain, kahit sabihin po natin na napapaginabangan natin, pero hindi naman habang buhay ang pakikinabang natin sa Kanya dahil sa bawat isa sa atin ay may itinakdang oras na tayong lahat ay madadatnan ng kamatayan, mababawian ng buhay. Kapag tayo ay mabawian ng buhay, ay mapuputol yung pagkikinabang natin sa mga bagay na ating pinagsusumikapan katulad ng ating mga yaman, katulad ng ating mga magagandang gusali, magagandang sasakyan, o magagandang kasuotan, masasarap na mga pagkain. Lahat ito ay kapag tayo ay mabawian ng buhay, mapuputol ang pagkikinabang natin sa Kanya. So, pangalawang gawain ng mga tao dito sa mundo ay mga gawain na katanggap-tanggap sa Panginoon. So, ang ganitong klaseng gawain, higit pa sa mapapaginabangan natin dito sa mundo ay mapapaginabangan natin doon sa kabilang buhay. Kaya nararapat si Esther sa taong nais niya ibigay sa kanyang sarili ang kanyang tunay na tagumpay. Paniwalaan niya muna na ang klaseng buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, buhay na walang hangganan. Ibig sabihin, kahit tayo ay mababawian ng buhay, may oras na tayo ay babangon muli dahil sa pagpapatuloy natin yung buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. So saan po natin ito maipagpapatuloy? Doon sa tinatawag na kabilang buhay. So dalawa lang lugar na pinaghanda para sa atin pagdating natin sa kabilang buhay. Unang lugar ang tawag sa kanya paraiso, pangalawang lugar ang tawag sa kanya ay impyerno. Kung saan man tayo mapatpad na makakapasok sa dalawang lugar na ito, ang klaseng buhay natin sa kanya ay habang buhay. Kung tayo makakapasok o mapatutuloy sa paraiso, ang klaseng buhay natin doon sa paraiso ay habang buhay dahil sa tayo mismo ay hindi tayo mababawian ulit ng kamatayan. So, masasabi po natin sa na lahat ng mga bagay na ating mapapakinabangan doon sa paraiso, ang klaseng pagkakinabangan natin sa Kanya ay habang buhay. Ibig sabihin na hindi mawawala sa atin, hindi mapuputol ang pagkikinabang natin sa Kanya dahil sa tayo mismo ay hindi tayo mababawian ng buhay. So ganito ang pinagkaiba ng
dalawang buhay natin dito sa mundo at saka yung buhay natin sa kabilang buhay. Kaya bilang advice sa ating mga sarili, bigyan po natin ang ating sarili ng magandang payo. Sabihin natin sa kanya, isama niya sa kanyang pagsusumikap na pagsumikapan niya ng mga bagay na kanyang mapapakinabangan doon sa kabilang buhay. So, nagawa po natin na pagsumikapan natin ng mga bagay na mapapakinabangan natin dito sa mundo. Ang hindi natin napag-isipan, hindi natin napagsumikapan yung mga bagay na ating mapapakinabangan doon sa kabilang buhay. So, ito ang pinagkaibahan ng dalawang buhay natin dito sa mundo at buhay natin doon sa kabilang buhay. So ngayon, paano natin malaman kung ano ang mga bagay na ito ay katanggap-tanggap sa Panginoon? Alam po natin na tayo ay kabilang sa mga lilikha ng Panginoon na may layunin ng Panginoon sa kanyang pagkalikha sa atin. Katulad ng kanyang sinabi sa wikang Arabic, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Hindi ko linikha ang mga engkanto, mga tao maliban lang sa ako ay kanilang sambahin. Yung sinabi niyang pagsamba sa kanya, ito ang kanyang layunin sa kanyang pagkalikha sa atin. Ito rin ang masasabi po natin na mga gawain, mga salita, mga pag-uugali na ito ay katanggap-tanggap sa Kanya. So, ang tinatawag na pagsamba sa Panginoon, hindi lang isang klase, napakaraming klase, pero lahat ng mga klaseng pagsamba sa Panginoon, lahat ito ay napapaloob sa reliyon ng Islam. So, ibig sabihin, lahat ng nilalaman ng reliyon ng Islam, lahat ito ay mga uri pagsamba na katanggap-tanggap sa Panginoon. So, nararapat sa taong nais niya ibigay sa kanyang sarili ang kanyang tunay na tagumpay, isuko niya ang kanyang sarili sa anumang layunin ng Panginoon sa kanyang pagkalikha sa atin. Nararapat sa kanya, isuko niya ang kanyang sarili sa reliyon ng Islam. Kung nais ng tao na isuko niya ang kanyang sarili sa reliyon ng Islam, ano ang tamang pamamaraan? Walang tamang pamamaraan lang sa yung tinatawag na pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon. Ang pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon, napapaloob dito ang tatlong bagay. Unang bagay ang paniniwala sa pamamagitan ng ating mga puso. Halimbawa, paniwalaan ng ating mga puso, walang Diyos ang karapat dapat sambahin maliban kay Allah. Paniwalaan ng ating mga puso, si Muhammad ay kanyang sugo at alipin. Pangalawang bagay, ano man ang pinaniwalaan ng ating mga puso, nararapat po natin ito bigkasin sa pamamagitan ng ating mga dila. So, pangatlong bagay, ano man ang pinaniwalaan ng ating mga puso, binigkas ng ating mga dila, nararapat po natin ito isabuhay sa pamamagitan ng bawat bahagi ng ating katawan. Kaya kapag nabuo po natin ang tatlong bagay na ito, isabuhay po natin yung unang hakbang sa pagsunod sa sarili sa relihiyon ng Islam. Tayo ay nakapasok sa relihiyon ng Islam, tayo ay matatawag ng isang Muslim, tayo ay matatawag ng isang alipin ng Panginoon na nagbalik loob sa kagustuhan ng Panginoon. Alam natin na ang isang alipin ng Panginoon, siya ay nagbalik loob sa kagustuhan ng Panginoon. Siya ay pinangandaan ng Panginoon ng napakaraming mahalagang bagay, kabilang sa mga mahalagang bagay na pagkakaloob ng Panginoon sa Kanya. Kahit noon ay nakagawa ng hindi mabibilang na kasalanan, ilagay natin na napuno niya na kasalanan ng mundo na ito dahil naman siya ay nagbalik loob sa kagustuhan ng Panginoon, maipapatawad ng Panginoon para sa Kanya ang lahat ng Kanyang nagawang pagkakasala. So ganito kahalaga ang napaka-simpleng gawain na ito. Kaya nararapat sa atin na kung mayroon tayong nalaman na isang napakahalagang bagay, ay dapat po natin ito samantalahin dahil sa tayo mismo ang nakakaalam na hindi natin hawak ang ating buhay. Hindi tayo makakasigurado kung tayo ay aabot sa mga susunod na mga panahon. Para tayo makasigurado, sister, ay isabuhay po natin yung unang hakbang sa pagsuko sa sarili sa layunin ng Panginoon sa kanyang pagkalikha sa atin. Yung tinatawag na pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon.
Susundin niyo ako, sister, sa anuman na bibigkasin ko. Bigkasin natin ito muna sa lingwaheng Arabic tapos i-translate natin sa lingwaheng Tagalog para malaman po natin ano ang ating binibigkas. So itaas natin na sister ang ating kamay, ang ating hintuloro. Ganito. Ito ay ang kahulugan ay ang ating sinasambang Panginoon, isa sa kanyang mga katangian ay nag-iisa. Wala siyang katambal. Hindi tayo pwede magkaroon ng dalawang Panginoon, maraming Panginoon. Dahil sa kung marami ang Panginoon, magkakagawan sila ng kagustuhan. Kapag magkaagawan sila ng kagustuhan, magugulo po tayo. Ito ang kahulugan. So, lakasan po natin na sister ang ating pagbibigkas. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rasul wa rasuluhu wa rasuluhu wa asyhadu wa asyhadu anna anna Allah Isa abdu wa rasuluhu. wa rasuluhu. Ako ay sumasaksi Na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah. At ako ay sumasaksi na si Muhammad ay kanyang sugo at alipin. At ako ay sumasaksi na si Jesus ay kanyang isang sugo at alipin. Allahu Akbar. Congrats sa iyo, sister. Ikaw po ang pinagpalang linika ng Panginoon dahil sa pinagkaloob niya sa iyo ang sobrang napakahalagang bagay na ito. Ito ay nangangahulugan dahil sa mahal kayo mismo ng Panginoon. Ikaw ang kanyang pinili na ipinagkaloob niya sa iyo ang sobrang napakahalagang bagay na ito. Congrats sa iyo, sister. Thank you po. Welcome. Sis, pwede na kayong mag-out. Tapos, chat ko na lang kayo sa mga gagawin nyo, ha? Okay po, Okay sis. po. Welcome po sa Islam. Thank you.